Barmans na, ilang days na lang, Pasko na sa Pinas, ramdam na ang saya. Sa kapon ipagmamahalan ang bida. May parol na sa mga bintana, may Christmas lights na sa mga kalsada, may mga bata nang nag-aawitan, masayang nagbibigayan. Sa bawat video may pag-asa, sa bawat tulong may ligaya. Sa kapon ni Aldet damang-dama, pagmamahalan ng diwa ng Kapaskuhan. Pasko sa kapon, simple at masaya, pagmamahalan, pagbibigayan at pagkakaisa. Kahit kaunti, basta't galing sa puso, kaligayahan ay umaapaw dito. Sama-sama, sabay-sabay, ibahagi ang pag-ibig ng Diyos na dalisay. May gift box para sa pamilya, may laruan para sa bawat bata. May salo-salo tawanan, may caroling sa bawat tahanan. Hindi kailangan ng magarbong handa, ang mahalaga'y damdaming maganda. Tayo'y pamilya sa mata, nang may kapal sa kaponi, bawat isa'y mahal. Ilang tulog na lang, Pasko na naman, tayo'y mag-countdown at mag-awitan. May Christmas tree, manusimpleng ilaw, Puso'y nagniningning sa tuwa at sumasayaw. Pasko sa kapon, simple at masaya, pagmamahalan, pagbibigayan at pagkakaisa. Kahit kaunti, basta galing sa puso. Bye. Ay, Alex. Hello, maupay nga adlaw eh. Natutulog pa. Walang pasok si Joanne. Sinuulan hante yan. Sumakit ang tiyan. Kapag tiyahan. Ang kulo parang nakaka-eskwela kayo masulante yan. Painumin nyo ng gamot. Loperamide. Po, Loperamide, yung para sa sakit ng tiyan. loper. O ano, Diatab. Hindi rin man nagtatai, sir. Hindi siya nagtatae. Anla, kay meron niya na po ang pagrinirigla. Dahil sa rigla. Opo. Mm. Pagrinirigla. Sir, pasok ka Oh, tayo. sige. Pagrinirigla, sir, yung masulit yan. Mm. Hindi nakakapasok. Ilang araw na siyang hindi nakapasok. Kahapon lang po, kulog. Ngayon, pumasok ka. Hindi po, So, sir. 2 araw na. Di ba may ano yan? May herbal na ano ba yun? Lingato? Hindi nga, click ka ng ano. Pangregla? Yung Makalibre. makalibre. Makalibre niya mapait. Oo, yun. Kasi man talaga eh. Pag bagong regla, masakit ang tiyan. Di ba? Yung puso. Para sulgan. Para Lumabas. Oo. Ano nang gawin mo? Makalibre. Hindi mo alam Isang yan. makalibre. Mayroon po ako dyan tanim. Kaya ni Joan uminom po, kainumun ko. Kailangan kayanin mong uminom. Kasi kung hindi yan gagaling ka agad. Ganon yan sa mga mga bagong dinadatnan. Dito ka na ni Alice, tabi ka kay Ate Joanne. So na-miss mo yung klase nyo, 2 araw. Pero nagpaano naman ako sa sa teacher ko. Hindi ako papasok kasi ano ko yung tiyan. Nagpaalam ka. Opo. So kumusta? Anong balita sa inyo? Nanay Alice, ang ating buhay-buhay, kumusta ang iyong kalusugan? Wala po balita, sir. Ganon pa din. Opo.
Ba't parang matamlay tayo ngayon? Ay, madalas po sir magkasakit. Ano? Siguro sabi ko gano'n siguro sa Katanda. katatanda na. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Ilang taon ka na? 65 po. O, bata pa. Malakas ka pa. Yan. Ang ano lang siguro, kasi high blood ka, Siguro po sir. nagme-maintenance ka pa din hanggang Opo. ngayon. Nakakahingi ka sa sentro. Opo sir. Pagka pumupunta, buwan-buwan naman po pumupunta dito yung mga doktor. Ayun po, pwede naman po makahingi pag wala kang gamot. Pwede makahingi sa kanila. Kaya medyo nagpahinga pagdating ko. Nagpinta kasi kami. Nung live natin, di ba nagpunta to sa bahay? Pinapatanong ko sa kanya kung ano yung grado niya. Hindi niya daw alam ano ba yung naging sitwasyon. Kasi sabi niya, ikaw daw ang nagpunta sa school. Tapos sabi niya din, si ate niya. Kaya naguluhan kami kung ano yung... Ano po sir, ang nangyari po. Lagay mo yung mic na ni Alice. Ayan. Ang nangyari po sir, na nagkataon na mayroon doktor po. Nagpa-check up muna ako sa doktor kasama yung apo ko. Katapos yung pina-attend ko naman ng meeting ng portfolio yung ate Si niya. Rose. Opo, kasi anak din niya na anong tawag doon? Daycare na yata o pre-elim pala. Prelim, yung anak ni Rose. Doon Opo. din sa school nila. Opo, tapos siya naman, sabi kong ganun, ano mo na lang, isabay. Sabay. Tapos nung pagkatapos nila mag-meeting, kasi hindi siya umuwi dahil mayroon daw pipirmahan yung mga test paper, pinapipirmahan. Pagkatapos, siya naman ang umano sa plaza. Kasi sa plaza naman po yung check-up. Siya naman, pumunta sa plaza. Ako naman, pumunta sa Bumalik ka sa school. Sa school, opo. Nagpalit kayo ni Rose. Opo, nagpalit kami. Hindi niya kasi ma-explain doon sa ating live. Kaya sabi ko, ano yung totoo kung kasado ba siya nung first quarter? Opo. Kasi kakatapos lang ng first quarter, yung portfolio. Kaya tinatanong natin yung mga scholars kung kumusta yung kanilang pag-aaral. Yung iba namang scholar natin, napakita yung kung ilan yung grade nila. Kasi Joanne, wala kasi siyang dala. Kung maaari po, sir, pupunta naman po siya ngayon katapusan last Sunday. Ngayong ano na lang, i-update mo kami, no? Ano ko po sa teacher, ipapaalam po kung pwede mahiram yung yung card nila. Kahit hindi, kasi baka hindi nga pwede. Ano na lang kung pumasa ba siya, no? First quarter. Tatanong na lang po sa Oo. teacher. Kasi dapat kayo bilang magulang, di ba, pinapatawag kayo, tayong mga magulang. Pinapatawag tayo ng teacher kung magpo-portfolio para one-on-one makausap tayo ng mga teacher ng ating mga anak kung pumasa sila, kung ano yung kanilang medyo nahihirapan. Doon nyo nalalaman na ito pala ang problema ng anak ko na dapat pagtuunan ng pansin. So hindi nyo rin na alam kung ilan yung grade niya. Hindi pa po, sir. Pero Walang sinabi sa iyo yung teacher? Wala po, sir. Pero kung alam ko lang po, hindi ko naman po naalala na pwede pala hingiin or hiramin yung mayroon kasi po ng teacher kasi sa mga purpose po, mayroon parang hindi tunay na card, yung parang ang tawag Xerox. Xerox, ayan. Xerox. Oo, yung copy Xerox. Meron yan, ibinibigay doon sa mga purpose para ipakita din sa teacher. Kaya siya naman po, nung grade 3, grade 4 yata siya, ganun din ang ginawa ko. Diba? Kasi kada portfolio po. Bawat quarter po, ang teacher, ibinibigay yung card sa estudyante para papirmahan sa nanay. Ganun yun. Kila Iya, ganun ang ginawa sa first quarter. So, malalaman mo doon na ito mga grado, tapos meron sulat doon sa likod na nakalagay yung teacher, nakanote na
si Joanne ay ganito, 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 very good siya, saka mo siya pipirmahan. Wala bang ganon? Ngayon po, nagpirma po ako ng card ka ng first quarter. Oo, yun nga po. Yun. Tinitingnan ko kung mayroon siya grade. Wala pa, hindi pa po nakalagay. Hindi pa po nila linagyan. Kaya nung nagpirma ka, wala yung mga ang grade. Kay pinapipirma man ang teacher. Pwede pa yun. Opo. Tapos yung mga test paper, pinapipirmahan. Kaya siya nung right grade, Oo, dapat tinanong, bakit ako magpipirma kung walang grade yung anak ko? Ibig sabihin, nag-agree ka lang sa walang grado. Opo. Pumapasok siya, wala siyang grado. Ayaan niyo po, sir, pagka ngayon last Sunday, kung maaari, ano ko po yung teacher. Kayo yung magtanong kasi Opo. kayo yung magulang. Nandyan lang naman ang school. Ayun Opo, doon, ano ka po. opo. Malapit lang dito. Tatanungin ko Oo. po. Wag niyo siyang pabayaan na siya lang kasi si Ate Joanne sa totoo lang medyo yung pag-catch up niya, pag-intindi niya hindi pa ganoon ka siguro iniisip din ng teacher okay lang. Hindi naman to na nagtatanong yung nanay. tapos hindi 4 piece. Oo. Hindi kayo porpis? Hindi po. Kasi pag 4 piece talaga, alam ng teacher yan. Mm, Sino yung 4 piece. Ganun Nanay Alice no para alam niyo rin kung talagang Kung, pasado siya. opo, sir. Oo, kasi yung ang ating policy sa ating scholarship program, kailangan pagkatapos ng first quarter, ipapakita sa amin yung grado para malaman ng mga natulong na talagang pumapasa siya. Kung walang grado, anong sasabihin natin sa mga sponsor? Wala po. Ha, Ate Joanne, Opo. itaas mo yung damit mo. Ayan. Wala pa ning English. Wala pa siyang boyfriend. Huwag ka munang mag-boyfriend. Mag-aral ka muna at tulungan si nanay mo. Pag mayroon po niyan, sir, nag-chat-chat Mm. sa cellphone, sasabihin ng kuya niya, Sino yan? Bakit sino nag-chat yan? Patingin nga kung sino yan. Mm. Ay, naku, hindi kilala yan. Ano mo yan? I-block. Ganyan. Oo, kasi may cellphone ito. Binigyan ng cellphone natin to nung Opo, meron December nga ba po. yun? Oo, kaya mag-iingat ka sa mga pakikipag-chat mo. Yung cellphone mo, gamitin mo lang sa pag-aaral, Na, sa mga research. Opo, parati po nasa gagamit yan, sir, pagka mayroon silang mga, anong tawag dito, mga assignment. Assignments. Opo, doon na kinukuha sa cellphone. Oo. Kaya naman pala wala na po silang libro na binibigay. Wala na. O sila wala din libro. Wala, opo. Ano na yung tawag dito TV. sa TV na po, tapos binibigyan na sila ng assignment. High-tech na ngayon. Bawat Opo. classroom may TV na. Tapos, Oo. doon ka na sa cellphone magre-research. Kaya dapat makikinig ka. Tsaka kaagad mong iti-take note kung ano yung mga pinapaaral ng teacher. Picture. Kasi binubura ka agad ng teacher yun eh. So dapat ikaw pag once, assignment. Alright, your assignment. Sulat ka agad. Okay na bang pagsusulat mo? Sanay ka na? Sa pagsusulat, ano naman Okay na. Ang medyo struggle ka lang pagbabasa ng English. English. Filipino okay na din. Mas ko sa Pilipino. Yun lang talaga. Kailangan na lang to. Gabayan ni Ate Rose. Di naman nag-aaral si Ate Rose, di ba? Paturuan nyo pag nabisita dito. Lalo na't wala ng libro. Wala nang binigay na libro ang DepEd. Kaya mas yung estudyante ngayon medyo hirap din. Ngayon nga po, sir, mayroon po sila, anong tawag dito yung tawag dyan na, paro partner sila. Halimbawa yung isa hindi marunong magbasa, kukuha sila yung mga teacher, kukuha ng isang kapartner na marunong magbasa para maturuan yung isa. Pag di daw parang ikaw yung mananagot. Bakit hindi mo siya Tinuruan. So, sino ang kapartner mo? talaga dito lang po. Ko po. Tinuturuan ka naman ang kapartner mo. Bali, Or ikaw ang nagtuturo? kasi pag sasabi ko magbasa,
Sabi niya, sige mamaya. Tapos, Mm. inaano ko diyan sa misa, sa ano ko. Oo. Tapos yung mga nakaraan araw, sabi ko, pumunta ka sa bahay. Mm-mm. Para magbasa. Ang sabi niya, maghuhugas daw siya. Sabi, magkatapos mo maghugas. Nako, pag once na hindi mo naturuan, ikaw ang papagalitan pala. Kasi siya yung nagtuturo dun sa partner niya. Parang ano naman, kasi ngayong kahinaan English, siya magtuturo sa akin. Sa English. Opo, tapos, Siya sa Pilipino mahina. parang ano lang kami palit. Magpunta Tama palit. yun. Magandang idea ng teacher para mapukusan yung partner, yung isang bata. Maturuan mo, hindi yung nagchichismisan, mamaritisan, di ba? Okay yun. At least, ikaw, mapupush yung sarili mo dahil kailangan ko tong maturuan kasi ako yung maano ng teacher. Tapos siya din kung hindi ka niya matuturuan. Basta ikaw, mag-focus ka lang at saka yung pag-aaral, isipin mo yan ay para sa future mo. Kasi hindi man all the time kasama mo si Nanay Alice. Hindi pwedeng lagi kang nakadepende kay nanay. Diba, lagi ko sinasabi sa'yo, unti-unti mag-matured ka na din. Kasi darating yung time, mag-aano ka ng para sa pansarili. Mag-i-invest ka ng for myself na kailangan kong matutong maglabada, matutong magsaing. Marunong na ito? Or Opo, marunong na sanay po na siya? maglaba, marunong po magsaing. Huwag ho kayong lagi na kayo yung magiging gagawa. Ayun na nga po, sir, pagka sabi ko sa kanya, pagka Sabado, Linggo, lalo na pag Sabado, yung ano mo, yung tsinelas, yung sapatos, lilinisan Siya ang mo. maglilinis. Para pagka-Lunes, naka-ready na gamitin uli. Tapos yung uniform mo, yung puti, ako na naglalaba, yung mga dekulay Mga lang dekulay yung yung sa kanya. Opo, Oo. tapos kung hindi man siya maglalaba, mag-igib ka. Kasi malayo po Huwag sa... kang matakot kasi ilang taon ka na ding, di ba, nag-i-improve. At least every gawain na tinuturo sa'yo na mga task yan ng buhay na nasasanay ka at saka nakakabisado mo. Ayan nga yung sabi dito sa research. Ang batang tumutulong sa mga gawaing bahay, alam nyo ba? Pagdating ng panahon, pag sila ang lumaki or tumanda na, nagiging matagumpay. Okay. Yun yung sabi sa research. Ang batang tumutulong sa mga gawaing bahay, marunong magtrabaho sa gawaing bahay, pagdating ng time, nagiging successful yan. Kaya ikaw, start yan. Training ground mo dito na nandito pa si nanay. Ito yung pinakaano mo, start ng mga bagay-bagay. Hindi lang na nakukuha sa school, sa paaralan ang mga pwede mong matutunan. Nag-uumpisa yan dito sa bahay. Na syempre una dito maayos yung pag-ano mo kay nanay mo, may disiplina, tamang pagtrabaho sa mga gawain. So, mai-apply mo yan pag nagkatrabaho ka. Diba? Opo. Yun, ha, Ate Joanne? Tsaka, inom ka ng ito, makalibre. Meron ba yan dyan? Meron po, sir. Meron. Patingin nga. Para magka-idea tayo ng makalibre. Ano yan ka po? Para siyang pinapakulo. Opo. Ipapainom mo sa kanya. Ang iba nga ni, dito't may ligid at kalsada, pipa may da. Yan. Iba nga ni, kahit 3 dahon lang daw po, ilagay sa tasa, tapos lagyan daw po ng mainit na tubig. Ayan, may ganito nga sa bahay din. Opo, yan, mapait yan. Inumin mo ito. Pakuluin mo. Natakot ka naman. Biglang gumano na. Hindi to nangangagat. Oo, kahit ilagay lang siguro sa mainit na tubig. Yan. Isa lang. Isang dahon. May mainit kang tubig. Mayroon po, Kung sir. yan nakalimutan. Ngayon, pwede pa yan. Hugasan mo, Pepa. Sir, mas maganda sa umaga, wala pang laman. Yung wala pang Wala laman, pang laman sa umaga. dyan. Bukas ng umaga. Oo. Yun. Pero dapat isang beses lang ha. Kasi pag sobrang mapait, hindi rin maganda, di ba? Nagkakaproblema Magkano sa ka na lang tiyan. ng asukal.
Pagkatapos na uminom, asukal. Makalibre. O, ang daming mga medicinal na gamot nandito lang sa kapaligiran natin. Opo. Di tayo dapat pala umasa sa mga nabibili. Kasi may side effect. Ito, walang side effect. Natural na Mas pamaraan. mahirap yung gamot, sir, kasi parang habang buhay na. Yan, pag Mhm. ano ba yung nasanayan na? Oo, pag Medyo sanay ka nawawala na, yan. mabilis gumaling. O, yan, tandaan mo ha, next month na dalawin ka, ito, makalibre, unang araw, para hindi ka makakapag-absent. Diba? Nagkaroon tayo ng idea. Sa bahay may ganito, hindi ko rin napapansin, nagagamot pala ito. Ang ano din yan, sa ubo daw. Sa ubo din. O, kasi mapait eh. Pwede rin yan kay Nanay Alice. Sa high blood. Oo po, pwede daw din po. Pero yung ginagamit ko po sa high blood, yung tinatawag nila na Kutsitaba. Achitaba. Achitaba. Saan ba yun? Mayroon din po. Oh, meron Diyan, ka tanim din. ko po yan. Yun, yung mga herbal, yung magandang klaseng Opo. medisina, hindi nabibili. At saka walang epekto na negative effect sa kalusugan. At saka yung achitaba, turo din daw ng amo ko, yung pagka mayroon kang tinola, paksew na maalat, maglagay ka daw, mag-ano ka ng mga talbos, tapos ilalagay mo na babawasan yung alat. Siguro maganda nga to sa mga may cancer, ano? Pag mga ganitong klaseng dahon, herbal. Yung achitaba sa may cancer daw po Yun. pwede. At saka Tapos high yung blood. miracle fruit, pwede din yan. Meron din yung miracle fruit na malaki ang bunga. Meron din ako dyan pero hindi pa po nabunga. Oh, ipag-pray pala natin kapo ni si Nanay Marie. Kasi nakausap ko po yung anak niya nung isang araw. Andun pa sila sa Manila. Nagkwento lang yung anak niya na medyo unstable yung kalusugan ni Nanay Marie. Oo, yung cancer cells medyo nag-spread na dito sa skull niya. Madami na po yung mga kumalat na. Tsaka hindi na siya nakakabangon, hindi na siya nakakatayo. So, nag-ano sila ngayon, nag-iisip kung paano nila maiuuwi. Kasi ayaw na daw magpagamot. Dahil nga sa sinabihan na rin sila ng doktor na pag na-chemo, mas lalong mahihirapan. Ayan, pag-pray natin siya sana. Si Nanay Marie, kaibigan mo yan, di ba? Opo. Siya yung nag-refer sa'yo na matulungan ka namin. Opo. Kasi dati, di ba pinag-pre-pre natin yun. Tapos, Magka-churchmate kayo, di ba? Opo. Tapos naputol, siguro mga 2 linggo naputol kasi sa dami ng aking ipinag-pre-pre, parang nakalimutan. Pero sa ngayon, pwede ko siya balikan. Oo, sama natin siya sa ating prayers na mabigyan pa ng pag-asa, madugtungan yung kanyang kalusugan, buhay. Ganon talaga pag cancer, mabilis. Di ba, napaoperahan natin siya noong 2021. So, ngayon, ilang to? 4 years? Biglang sumulpot na naman yung cancer cells. Akala natin na okay na siya. Di ba? Tsaka nag-ano lang siya kasi kaponi, base lang siya sa mga herbal medicine. Hindi siya nagtitake ng mga... Ng medicine. Oo, nag-iingat siya sa pagkain. Kaso talagang pag cancer is cancer. Oo, iba yung effect. Hindi man umano ngayon, katagalan na medyo napabayaan yung kalusugan mo, doon bumabalik. Kaya mag-iingat tayo. Hanggat maaari yung mga artificial flavorings at saka mga additives na nilalagay sa pagkain. Oo, hindi maganda. Mas okay na yung natural lang. Kahit asin, kunting asin, huwag nang lagyan ng kung ano-ano. Diba? Yan, maganda to. Mga herbal. Para, di ba dati, walang mga medisina, herbal, haba yung buhay ng mga seniors. Oo. Ganito lang. Ito nga po, sir, nakaraan linggo, 2 kami inubo. Tapos ginawa ko lang, yung kalabo at saka semprevivo. Ano Tagalog kalabo? Ha? Snake plant.
English pala. Tagalog. Sorry. Ang basta Snake plant, siyempre. kalabo yun. Kalabo. Baka yung nandyan lang yung parang espada. Yun nga, snake plant yun sa Hindi English. man yung kalabo. Inaano yan sa Kaya, mga dahura. Pag inano ka ng engkanto, nakakatanggal ng mga dahura. Di ba? Yun, ay, hindi po yung iba ba yung yun? kalabot na ano, Binata yan. kalabot nga, Na dahon seedling. niya pabilog lang. Tapos, oregano, iba pa yun? So, tapos yung sempre bebo naman, yung ang Oo, giring-giring. meron yan doon kila Nanay Ninita. Kapag may lagnat ka, pwede mo dikdikin, Oo. iltapal sa ano. Tapos pag Pag masakit yung ulo din. Di ba? Ang dami nating natututunan. Kaya ang ginawa ko, dinikdik ko, pinaghalo ko ang sempre bebot sa kalabo. Kung mayroon kalamansi, pinipigaan ng Pinipigaan. kalamansi, iniinom ng Oo. 2 beses isang Kasi araw. ito, sa napansin ko, ubuhin. Ngayon hindi Lagi. na masyado. Nung nagla-live tayo, ilang Sunday month na napunta ito sa bahay, lagi siyang may ubo. Kasi yun nga, ayaw po uminom ng, ng medyo uminom mapait. ka, huwag kang mag-choosy sa mga gamot, lalo na pag herbal, kaya yun yung papagaling sa'yo. Oo, ayan Kaponi, napag-usapan natin yung herbal, yan, tangkilikin natin at saka subukan ho natin magtanim-tanim ng mga ganito. Mas okay yung mga herbal kaysa sa mga namumulaklak. Opo. Kasi ito napapakinabangan, nagagamit pag may sakit. Yung mga binulaklakan, wala. Maganda lang siya tingnan pero wala siyang gamit. Iba pa rin yung herbal yung tinatanim natin. Ang itinatanim dito, pag mayroon niyang bunga na maliliit, ganyang kahahaba, ayun ang itinatanim. Opo. Yan. Meron dito pinapaabot na naman si Ate M ng Isabela. Nag-message po siya nung isang araw, pasensya na ngayon lang namin nadala kay sobrang busy tayo sa pabahay ng isang linggo. At pinapasabi niya, kaya hindi rin siya nakapagbigay sa inyo ng isang buwan dahil meron siyang ibang pinag-ano din sa pamilya, pinaggamitan. Ngayon nakaluwag-luwag siguro si Ate M, kaya ito nakabigay siya sa inyo. Halagang 2,000 po ito na pagkain. And meron kayong bigas, 10 kilo. Meron kay Ate M. Lutuin nyo na lang to, mga ulam. So, may ulam. Yan, mga pwedeng mabaon ni Ate Joanne. Si Ate Joanne, pagkatapos ng live, Kaponi, nabili to sa bahay ng mga stock niyang baon sa school. Pagbaon sa school po. Kaya ayan, ikaw nang bahala niyan. Ilang ganito ang binabaon mo? Ano, sa isang araw. 3 ganito po, sir, sa loob ng 1 buwan, binabudget na lang po. Mababudget niya. Opo. Basta itanong mo yung grado mo, ha? Kung pasado. Meron dito timplahin na cereal. Ito may sabon, pangligo, panglabada. Yes, salamat po. Saka may mantika. Yan, madami po ito. Kayo na ang bahala. May mga dilata at saka corned beef. Yan, may toothpaste. Yan, Kaponi. Tapos meron pang mga noodles. Yan, beef loaf. Saka may asukal. Ayan, Nanay Alice. At ito pa, mayroon pinapabigay si Ate M na 500 pesos. Extra na blessing para maibili nyo ng kung ano ang kailangan yung pagkain. Kasi meron na mga groceries, mga basic needs natin ito. Ayan, siguro gusto nyo bumili ng isda. Kaya sinasamahan ni Ate M ng cash para makadagdag. So, salamat Ate M ng Isabela. Tsaka maraming salamat po kayo. Diyos na ang magbalik sa inyo ng siksik liglig, umaapaw na blessing. Maraming salamat po. Ayan. Mag-ingat po kayo sa kalusugan nyo, tsaka sa trabaho nyo. Mag-ingat po kayo. Huwag kayo mag-alala. Kasama ko po kayo sa prayer. Pag ako nag-pray, parati po kayo kasama. Thank Salamat you, po. Nanay Alice. Ate Jo, ano nang mensahe kay Ate M? Unang-una po, maraming salamat po sa Panginoon, tapos kay Ate M, na siya po yung ginamit na instrumento, magbigay ng pagkain namin. Maraming salamat po. Pati na rin po sa atin po, maraming salamat po. Kundi po sa inyo, ay man po kung saan kami ngayon.
Maraming salamat. At least itong bigas, 10 kilo, makakatulong sa kanila. Total, di ba nakaka-receive kayo ng ayuda galing sa, ano ba yun? Para sa mahihirap, yung sabi mo? Sa senior citizen. Hindi, bukod pa yun. Yung sinasabi. Ka plus awanan to. Ito nga ko, programa Waray Gutom. Mm-mm. Oh. Nabigyan na kayo nitong huli? Nakadalawang beses pa lang po kami simula nung January hanggang ngayon, 2 beses pa lang po kami So January, nabigyan. February, March, April, May, June. So July, August, September. So baka ngayong katapusan. Kasi every quarter yata nabigay. Opo. Kasi Isang 25 kilos na bigas. 25 kilos na bigas. Kasi ang sabi nila po, Mm. every month po, within 3 years, bawat buwan, halaga po ng 3,000, 25 kilo na bigas. Tapos mayroon manok, 2 piraso. Every month? Ha? Every month, sabi mo? Every month daw ang sabi Yun nila. ang sabi nila. Pero ang nagiging totoo, every quarter. Pero hindi natin alam saan napupunta yun. Parang flood control lang. Kung saan napupunta ang mga bulsang every month. Naging every quarter. Kaya po kami mga Na-flood na din. Binahaan na din ang mga ipamimigay. kaya po kami mga membro, kung halimbawa membro ka. Pag nagkikita-kita kami, Nagtatanong kayo, kung nagtatanungan binigyan. kami. O kumusta na yung natin, yung may Pero sila ganun din. Opo, ganun din So sila. patas every Kasi- quarter. Kasi meron BNS na pinagkakatiwalaan dito na kung ano ang sasabihin ng DSWD na sige, papuntahin mo sila dito meeting. Ang tawag nila doon NIS. May meeting ng NIS. Tapos pagka-redeem na, iyon na pag tinawag nila na redeem, mamimigay na ng ng pagkain. Payout na. So, magandang programa kung talagang buwan-buwan. Kasi, Tulong talaga yun. ano't an waray-waray? Programa Nuwaray Gutom. Programa para Para walang gutom. waray gutom. Totoo kaya ito na ganito na mayroon may makakakuha ng yung mga membro ng UCT na mayroon ATM. Sabi naman ng magulang ko, naku, wag kang maniwala dyan, faking news niyan. O minsan kasi may mga fake news sa social media. Hindi mo yan pwedeng paniwalaan kagad hanggang walang kumpirmasyon. At dito sa barangay ninyo na sila ang nagpapatunay. Opo. Iyon na nga po. Ganun na lang. At least yung sa atin, hindi fake news. Ito. Totoo Good talaga. news. Oo. At least na ipapahatid ni Ate M itong buwan. Hindi man, nung last month lang, hindi siya nakapagbigay kasi syempre meron siyang siguro pinagamitan din. At least ngayon ito, totoong pagmamahal ito ni Ate M ng Isabela. Ayan, Ate M, maraming salamat. Pagpalain ka pa ng ating Diyos. Siksik liglig nag-uumapaw ng mga blessings sa pagmamahal mo kila Nanay Alice. Naway lahat ng mga kapuanin natin patuloy na i-bless para mas madami pang kagaya nila Nanay Alice ang ating mapangiti at mas mapasaya.